Anayon ng San Roque ay isang maliit at tahimik na baryo sa gilid ng bundok. Malayo ito sa syudad, kaya't halos hindi ito napapansin sa mapa. Payapa ang pamumuhay ng mga tao rito. Lahat magkakakilala, nagtutulungan sa pagtatanim, pangingisda, at pangangalakal. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga usap-usapan at alamat na bumabalot sa bawat sulok ng lugar. Isang araw, may napansin ang mga taga-nayon, isang bagong tindahan na tumayo sa mismong labas ng gubat sa hilagang bahagi ng San Roque. Wala namang nakitang nagtayo nito, at tila bigla na lamang itong lumitaw. Simple lang ang tindahan, bubong na pawid, dingding na kawayan, at isang maliit na lamisang may mga nyog. Ngunit ang mas nakapagtataka, tila sariwa at matatamis ang nyog dito kahit tagtuyot. At higit sa lahat, sobrang mura. Ang dating 5 piso kada piraso, dito ay 2 na lang. Unti-unting dumami ang mga parokyano ng tindahan. Hindi lang taga San Roque ang bumibili, kundi pati mga taga-karatig na bayan. May mga dumadayo pa raw mula sa syudad. Ang tindahan ay naging sentro ng usapan, bakit kaya ganun kasarap ang nyog nila? Saan kaya galing ang paninda? Ngunit kahit sinong tanungin, wala pang nakakita sa mismong may-ari. Kapag pumunta ka roon sa umaga, andoon na ang mga paninda, malilinis, presko, at laging bago. Ngunit walang tindera. May isang kahon lang kung saan mo ihuhulog ang bayad. Para bang may mahiwagang kamay na naglalagay at nag-aayos ng mga nyog. Si Mang Cardo, ang pinakamatanda sa nayon, ay may kakaibang obserbasyon. Noong kabataan ko, anya, ang lugar na yan ay tinatawag naming pugad ng ulila sapagkat may nawawala riyan tuwing gabi. Ayon sa kanya, may alamat na ang lugar ay dating tahanan ng mga engkanto at nilalang ng dilim. Pinagbabawalan noon ang sinuman na lumapit sa bahagi ng gubat na yon kapag sumapit na ang dilim. Ngunit sa panahong ito, tila wala nang naniniwala sa mga lumang kwento. Mas importante sa mga tao ang mura at masarap na nyog. Araw-araw ay dinarayo ang tindahan. Maging ang mga estudyante ay naglalakad mula sa kabilang barangay para lang makabili. Nakadagdag pa rito ang tsismis na ang nyog mula sa tindahang ito ay may gamot na bisa, pampalakas, pangpaganda ng kutis, at nakakawala ng sakit ng ulo. Dahil dito, naging sentro ng atensyon ang nayon ng San Roque. May dumadalaw pang mga mamamahayag, at isang vlogger ang nagtangkang gumawa ng video tungkol sa tindahan. Subalit, matapos ang kanyang pagbisita, hindi na siya muling nakita. Sabi ng ilan, baka raw nawala sa daan. Ang iba naman, inakala na bumalik na ito sa Maynila. Ngunit ang huli niyang post sa social media ay isang selfie sa harap ng tindahan, may caption na, may kakaiba sa tindahang ito. Titignan ko kung sino talaga ang nasa likod nito. Wish me luck! Matapos nito, katahimikan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nagpatuloy ang pagdagsa ng mga tao. Ngunit may ilang residente na unti-unting nakapansin ng mga kakaibang detalye. Si Aling Bebang, isang tindera sa palengke, ay nagsabing ilang beses na raw niyang nakita ang isang anino sa likod ng mga puno, tila isang babae, ngunit may mahabang buhok na natatakpan ang buong mukha. Isang gabi, habang binabaybay niya ang daan pauwi mula sa tindahan, narinig niya ang tila kaluskos ng paa sa tuyong dahon. Paglingon niya, wala naman siyang nakita, pero may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Umuwi siyang nilalagnat at nagbulong, may bantay ang tindahan, samantala, ang dalawang magkaibigan na sina Lando at Pido ay mas naging interesado pa. Pareho silang nasa kolehiyo sa bayan, ngunit bakasyon nila noon kaya umuwi sa San Roque. Dahil curious, nagpasya silang puntahan ang tindahan isang gabi para tingnan kung sino ang nagdadala ng nyog. Gamit ang flashlight at kamera, nagtago sila sa likod ng mga puno. Doon nila nakita ang isang itim na anino na lumapit sa tindahan, tila binuhat ang sako-sakong nyog at saka nawala na parang bula. Kinabukasan, sa kabila ng takot, may mga bagong paninda na naman. Parang walang nangyari. Parang multo, ani Lando. O baka hindi na tao. Dito nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa nayon, nawawalang alagang hayop, mga batang umiiyak sa gabi na tila may nakikitang babaeng puti, at mga tao sa baryo na nagsimulang managinip ng mga kakaibang imahe, madilim na gubat, pulang buwan at mga mata na naglalagablab. Ang tindahan dinarayo ng lahat, tila may itinatagong lihim. At sa puso ng nayon ng San Roque, nagsisimula ang isang kwentong hindi nila kailanman inaasahang sasagupa sa kanila, nang si Lando at Pido ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Pareho silang lumaki sa San Roque, kilalang makulit, palatanong, at mahilig mag-eksperimento.
Pagdating nila sa kolehiyo, lumuwas silang pareho sa bayan upang mag-aral. Si Lando ay kumuha ng kursong journalism, samantalang si Pido ay nag-aaral ng criminology. Sa tuwing bakasyon, umuwi sila sa nayon upang makasama ang pamilya, at syempre, para makapag-relax sa probinsyang tahimik at sariwa ang hangin. Nang makarating sila at marinig ang tungkol sa misteryosong tindahan ng niyog, agad nilang naging paksa ito ng interes. Dahil na rin sa hilig ni Lando sa pag-imbestiga at pagsusulat, nais niyang isulat ang karanasan at ibahagi sa kanilang campus publication. Si Pido naman, na mahilig sa misteryo at krimen, ay natuwa sa ideya ng isang kwentong may halong kababalaghan. Para sa kanila, isa itong adventure na hindi dapat palampasin. Parang pelikula, tol, sabi ni Pido habang tinititigan ang tindahan mula sa malayo. Kahit sino ang nasa likod nito, siguradong may tinatago. Ang tanong ano, sagot ni Lando habang inaayos ang kanyang kamera. Baka naman urban legend lang. O baka isang negosyanteng ayaw lang makilala. Upang magsaliksik, nagsimula silang magtanong-tanong sa mga tao. Karamihan ay kontento sa mga sagot na, basta mura at masarap ang niyog, hindi na namin iniisip kung saan galing, o kaya'y, wag niyong panghimasukan yan, baka kayo pa ang mapahamak. Ngunit may isang matandang babae, si Lola Simang, na tumangging magsalita noong una. Ngunit matapos silang sundan pa uwi at sinabing hindi siya matahimik, kinausap niya sila sa loob ng kanyang kubo. May mga gabi, bulong ni Lola Simang, na naririnig ko ang mga iyak. Hindi ng tao. Hindi rin hayop. Parang bata pero parang hindi rin. Nagkwento pa siya, minsan daw, nakita niya ang isang babae na dumaan sa gilid ng bahay niya, duguan ang paa, tapos ay diretsong pumunta sa gubat kung nasaan ang tindahan. Nang subukan niyang sundan, bigla raw siyang nakarinig ng mahinang boses, bumalik ka. Pagtingin niya, wala namang tao, pero parang may malamig na hininga sa batok niya. Sa halip na matakot, lalo lamang naging determinado sina Lando at Pido na tuklasin ang katotohanan. Kaya isang gabi, dinala nila ang kanilang gamit, flashlight, recorder, kamera, at pagkain, at nagtago sila sa mga damuhan malapit sa tindahan. Wala silang imik habang pinagmamasdan ang paligid. Madilim ang buong kapaligiran, tanging liwanag ng buwan at huni ng mga kuliglig ang kasama nila. Makalipas ang ilang oras, may narinig silang kakaibang tunog. Tok tok tok. Para bang may kumakalabog ng kahoy. Tumingin sila sa direksyon ng tindahan, at laking gulat nila nang makakita ng apat na figura, itim ang kasuotan, nakayuko, at tila lumulutang. Bitbit ng mga nilalang ang sako-sakong puno ng niyog, na inilalapag nila sa harap ng tindahan. Hindi tao yan, bulong ni Pido habang nanginginig. Baka special effects lang. Baka prank show lang to, sagot ni Lando kahit alam niyang hindi na ito normal. Nang subukan nilang kuhanan ng video, biglang nagloko ang kanilang kamera. Nag-flash ng puti ang screen at biglang namatay. Sinundan ito ng pag-ihip ng malamig na hangin, at kasabay nito, may naamoy silang malansang dugo. Napatingin sila sa isa't isa, hindi ito biro. Mabilis silang umatras palayo at nagdesisyong bumalik na lang sa bahay at balikan ang tindahan kinabukasan. Kinabukasan, dumaan sila sa tindahan sa liwanag ng araw. Naroon na naman ang mga niyog, malinis, presko, parang walang nangyari. Ngunit sa tabi ng kahon ng bayad, may nakalagay na maliit na papel na may sulat kamay, huwag kayong makialam sa hindi para sa inyo. Napatingin sila sa isa't isa. Wala silang sinabi, pero alam nilang pareho ang iniisip, alam ng mga nilalang na iyon ang ginawa nila. Mula noon, nagsimula na silang makaranas ng kakaiba. Tuwing gabi, tila may sumusunod sa kanila pauwi. Sa kwarto ni Pido, palagi siyang ginigising ng tunog ng kumakaluskos sa bubong. Si Lando naman ay nanaginip ng paulit-ulit, isang batang nakatali sa puno ng niyog, umiiyak at sumisigaw ng tulong. Ang nakakakilabot, kapag ginigising siya, may dugo ang kanyang kamao, kahit wala siyang sugat. Dito nila napagtanto na hindi basta-basta ang tindahan. Hindi ito negosyo lang, ito ay bahagi ng isang mas malalim, mas madilim na misteryo na bumabalot sa buong nayon. Pido, kailangan nating alamin kung ano talaga to, baka may mga taong nasa panganib, wika ni Lando habang pinupunasan ang kanyang basang noo. Tol. Pero kung totoo ngang may aswang sa likod ng tindahan, kaya ba natin to? Tanong ni Pido, halatang natatakot ngunit handa pa ring lumaban. Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan nating maghanap ng tulong. Ng taong may alam sa mga ganitong bagay, sagot ni Lando. At dito nagsimula ang kanilang bagong misyon, hanapin ang katotohanan at iligtas ang nayon ng San Roque mula sa lumalaking panganib.
Makalipas ang ilang araw mula nang masaksihan ni Lando at Pido ang mga nilalang sa tindahan, unti-unting nagbago ang paligid sa nayon ng San Roque. Ang dati maaliwalas na kapaligiran ay tila naging mapanglaw at mabigat. Ang mga ibon ay bihirang marinig at ang mga alagang hayop ay tila balisa. Maging ang mga bata ay hindi na naglalaro sa labas tuwing hapon, tila lahat ay may iniindang pangamba na hindi maipaliwanag. Si Mang Cardo, ang pinakamatanda sa baryo, ay muling lumapit kina Lando at Pido. May nararamdaman na akong hindi maganda, anya habang hawak ang lumang rosaryo. Hindi na ito basta kwento. May mga palatandaan na. At kung hindi tayo kikilos, baka huli na ang lahat. Nagsimulang ikwento ni Mang Cardo ang mga lumang alamat tungkol sa tagapag-ani, isang uri ng nilalang na ayon sa matandang paniniwala ay kumukuha ng lakas mula sa laman ng tao, gamit ang anyo ng pagkain. Sinasabing minsan itong nanirahan sa San Roque noong unang panahon, ngunit naitaboy ito ng mga albularyo sa tulong ng dasal at mga banal na halaman tulad ng bawang at dahon ng saging. Pero bakit ngayon lang siya bumalik, tanong ni Lando. Dahil bukas na ulit ang daan at wala nang naniniwala, sagot ni Mang Cardo. Kapag hindi natakot ang tao, bumabalik ang dilim. Sa gitna ng usapan, may sumisigaw mula sa kalsada. Isa sa mga residente, si Mang Berto, ay humahangos habang pasan ang kanyang apo. Tulungan niyo ako, sigaw niya. Nanghina bigla ang bata matapos kumain ng nyog sa tindahan. Agad nilang dinala ang bata sa health center, ngunit walang makitang sakit o dahilan ng pagkalugmok nito. Parang naubos ang lakas, ani ng nurse. Hindi normal ito. Kinabukasan, 2 pang bata ang inatake ng parehong sintomas. Lahat sila ay huling nakita habang kumakain ng nyog mula sa tindahan. Hindi na ito pwedeng palampasin, ani Pido habang pinagmamasdan ang mga batang walang malay. May masama sa mga nyog. Hindi lang ito produkto. Ito ay bitag. Dahil dito, napilitan si Lando at Pido na magpulong kasama ang ilang matatanda ng baryo. Sa maliit na kubo sa gitna ng palayan, nagsama-sama sina Mang Cardo, Aling Bebang, at ilang matatandang may kaalaman sa sinaunang paniniwala. Ayon sa kanila, may mga palatandaan kapag ang isang lugar ay kinaroroonan ng nilalang tulad ng tagapag-ani, pagkawala ng mga hayop, mula noong lumitaw ang tindahan, may ulat ng nawawalang aso, manok, at kambing. Mga panaginip ng kadiliman, marami sa mga matatanda ay nananaginip ng parehong bagay, pulang buwan at umiiyak na bata. Bigla ang pagkakasakit, wala namang karaniwang sanhi, ngunit marami ang nanghihina pagkatapos kumain mula sa tindahan. Pagbabago ng panahon, kahit tag-init, madalas bumabagyo sa lugar ng tindahan, at tila laging malamig ang paligid. Lahat ng ito ay palatandaan na hindi ordinaryo ang tindahan, ani Aling Bebang. Hindi lang ito negosyo. Ito ay dambana. At ang nyog ay alay sa kung anong nilalang na nakatago sa likod nito. Nagpasya silang kumilos. Kailangan nilang paslangin ang ugat ng kasamaan, pero hindi ito basta-basta. Kinailangan muna nilang hanapin ang pinagmulan ng mga nyog. Ang tanong, saan galing ang mga ito kung walang sinuman ang nakikitang nagdadala? Isang gabi, muling pumwesto sina Lando at Pido, kasama si Mang Cardo. Dala nila ngayon ang mga gamit na panlaban, bawang, asin, at isang krusipiho. Mula sa likod ng mga puno, muli nilang pinanood ang mga nilalang na nagdadala ng nyog. Ngunit sa halip na pumasok lang sa tindahan, ngayon ay may kakaibang ginawa ang isa sa kanila, humawak ito ng isang nyog at inangat sa ere. Sa isang iglap, tila may aninong lumabas mula roon, hugis bata, umiiyak, at humihingi ng tulong. Hindi lang ito pagkain. May kaluluwa sa loob ng bawat nyog, sabi ni Mang Cardo na halos hindi na makapagsalita sa takot. Tila kada nyog ay isang lalagyan ng lakas ng taong isinakripisyo. At ang mga nilalang, sila ang tagapagdala ng mga ito sa mundo ng tao. Hindi lang natin kalaban ang tindahan. Kalaban natin ang isang buong sistema ng dilim, bulong ni Pido. Nang sumikat ang araw, muli silang nagplano. Hindi sapat ang dasal. Kailangan nila ng isang tunay na albularyo, isang taong may kakayahan na harapin ang mga nilalang ng gabi. At dito nagsimula ang kanilang paglalakbay sa labas ng nayon upang hanapin ang huling puting albularyo, isang taong sinasabing tinalo na noon ang tagapag-ani, at tanging siya lamang ang may kakayahang magtapos sa sumpa ng tindahan ng nyog. Matapos mapagtanto ni Lando, Pido, at Mang Cardo na hindi sapat ang kanilang kakayahan upang tapusin ang kasamaan sa tindahan ng nyog, nagdesisyon silang hanapin ang huling puting albularyo, isang alamat sa kanilang lalawigan, halos hindi na pinaniniwalaan ng karamihan.
Ayon sa sabi-sabi, siya lamang ang nakalaban at nakatalo sa tagapag-ani noong unang panahon. Matapos ang laban, siya raw ay nanirahan sa kabundukan at hindi na muling bumaba. Kung buhay pa siya, siya lang ang makakatulong sa atin, mariing sabi ni Mang Cardo. Pero saan natin siya hahanapin, tanong ni Pido. Alamat lang siya sa libro. Hindi, sabat ni Aling Bebang. Ang pangalan niya ay Caterio. Dati siyang kasamahan ng aking ama sa paglaban sa mga nilalang ng dilim. May huling nabanggit ang aking ama bago siya namatay na si Caterio raw ay naninirahan na ngayon sa gilid ng gubat ng Limanaga. Ang gubat ng Limanaga ay isang masukal na lugar na bihirang pinapasok ng tao. Bukod sa malayo ito mula sa nayon, may mga kwento ring may mga nawawalang tao roon at hindi na muling nakikita. Ngunit wala nang ibang pagpipilian sina Lando at Pido. Agad silang naghanda. Dinala nila ang mga sumusunod, pagkain para sa 3 araw, tubig, flashlight, mga gamit laban sa aswang, bawang, asin, at langis na banal, at ang rosaryo ni Mang Cardo. Matapos ang 2 oras ng paglalakad sa gitna ng kabundukan, narating nila ang hangganan ng gubat. Mula rito, ramdam na agad ang kakaibang lamig at tila mas mabigat na hangin. Tahimik. Wala ni isang ibon. Tanging ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Sigurado ba kayo sa gagawin natin? Tanong ni Pido habang iniikot ang flashlight. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon, sagot ni Lando. Ang buong nayon ang nakasalalay. Sa ika-4 na oras ng paglalakad, napansin nilang tila may mga matang nakatitig mula sa dilim. Mga anino sa gilid ng mata. Ngunit kapag nilingon, wala namang tao. Sa bandang huli, narating nila ang isang lumang kubo na yari sa kahoy at dahon ng anahaw. May usok na lumalabas sa bubong, senyales na may taong naroroon. Caterio, sigaw ni Mang Cardo. Kami po'y humihingi ng tulong. May matandang lalaking lumabas. Mahaba ang kanyang buhok at balbas, may puting balabal, at may dalang baston na tila yari sa pinagtagni-tagning buto. Sino kayo? At anong dahilan at dinala kayo ng gabi sa harap ng aking tahanan? Caterio, ako po si Cardo, anak ni Ernesto. Naaalala niyo pa ba siya? Sagot ni Mang Cardo. Ernesto, sagot ng matanda. Ang huling kasamahan ko sa laban kontra tagapag-ani. Buhay pa ba siya? Wala na po. Pero kami po ngayon ang nangangailangan ng tulong niyo, sabat ni Lando. May tindahan ng niyog sa aming baryo. At ito'y may daladalang dilim. Napatingin si Caterio sa langit. Ang mga bituin hindi na ayos ang ayos. Ang anino ng dilim ay bumangon muli. Pinasok sila ni Caterio sa loob ng kanyang kubo. Sa loob ay puno ng mga anting-anting, dahon ng saging na pinatuyo, mga botelya ng langis, at lumang aklat na may simbolo ng sinaunang baybayin. Ipinakita nila ang mga larawan ng tindahan, ang batang nawalan ng malay, at ang mga nilalang na kanilang nakita. Tahimik na pinanood ito ni Caterio. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya, ang tindahan nyo ay hindi lang tindahan. Isa itong pokdaluyan, isang lagusan kung saan pinalulusot ang enerhiya ng tao patungo sa mundo ng dilim. Ang tagapag-ani hindi siya isa lang. Isa siyang uri ng nilalang at mukhang may bago ng tagapagmana sa inyong nayon. Tagapagmana, tanong ni Pido. Ibig niyong sabihin may taong pumayag na daluyan ng kasamaan. Tumango si Caterio. At iyon ang mas mapanganib. Sapagkat ang masama na sinadya ay mas matindi kaysa sa masama na isinumpa. Agad na inutusan sila ni Caterio na tumulong sa paghahanda ng mga ritual. Kailangan nilang tipunin ang mga sumusunod, 7 piraso ng niyog na galing mismo sa tindahan, dugo ng itim na manok, dahon ng makahiya na kinuha tuwing alas 12 ng gabi, basag na salamin mula sa mismong tindahan. Kapag nakuha natin ang mga yon, wika ni Caterio, maari na tayong magsagawa ng pagputol sa ugat ng dilim. Ngunit tandaan nyo, sa gabi ng ritual, ang lahat ng nilalang ng gabi ay gising. At handang pumatay. Hindi sila natakot. Buo na ang kanilang loob. Hindi na lamang ito usapin ng takot, kundi ng pagtanggol sa mga inosente. Handa na sila sa susunod na hakbang, ang pagbabalik sa baryo, upang harapin ang pinagmulan ng kasamaan. Buo na ang plano ni Lando, Pido, at Mang Cardo, kasama si Caterio, ang huling puting albularyo. Pagbalik nila sa San Roque, hindi na ito ang tahimik na baryong kanilang nilisan. May kakaibang katahimikan sa paligid, tila bawat bahay ay sarado, bawat tao ay nagtatago. May ulat ng 4 pang bata na nanghina matapos kumain mula sa tindahan, at may matandang lalaki na natagpo ang wala ng malay sa gilid ng kalsada,
hawak pa ang isang basag na bao ng niyog. Tama si Kateryo, bulong ni Mang Cardo. Mabilis nang lumalaganap ang dilim. Agad silang nagpulong sa bahay ni Aling Bebang. Dito nila binuo ang misyon, makapagsagawa ng ritual ng pagputol sa ugat ng dilim sa mismong harapan ng tindahan. Ngunit upang magawa ito, kailangan nilang makuha ang 4 na mahahalagang sangkap. 7 pirasong niyog mula sa tindahan, dugo ng itim na manok, dahon ng makahiya na kinuha sa hating gabi, basag na salamin mula sa tindahan mismo. Si Pido ang naatasang kumuha ng niyog. Sa takip silim, naglakad siya papunta sa tindahan na kunwaring mamimili. Tinanggap siya ng babaeng tindera na parang walang mali. Ngunit habang namimili siya, napansin niyang lahat ng galaw ng babae ay parang mekanikal, parang hindi tao. Ito ang hinahanap mo, anang tindera, sabay abot ng 7 niyog. Nagulat si Pido. Alam niyo kung ilan ang kailangan ko. Hindi lang ako ang nakakakita sa dilim, sagot ng tindera na ngayon ay unti-unting nag-iba ang mukha. Ang mga mata nito ay nagiging pula at ang balat ay tila pinanliliman ng usok. Dali-daling lumabas si Pido sa tindahan, hawak ang mga niyog. Sa kabutihang palad, walang sumunod sa kanya. Nang makarating siya sa bahay ni Aling Bebang, agad niyang ipinakita ang kanyang dala. Si Lando naman ang inatasan sa itim na manok. Sa kanyang likod bahay, may alaga silang itim na manok na kilala sa nayon bilang manok ni Apo Simon. Ito ay hindi basta-basta, sapagkat sinasabing alaga ito ng isang matandang albularyo na namayapa na. Sa gabing iyon, naghandog si Lando ng dasal, humingi ng paumanhin at pahintulot, at pinatak ang dugo sa sagradong dahon ng saging. Nakuha nila ang ikalawang sangkap. Ang dahon ng makahiya naman ay hinanap ni Pido at Mang Cardo tuwing alas 12 ng gabi. Dala ang ilaw at dasal, gumapang sila sa damuhan, sinisiguradong ang makukuhang dahon ay hindi nabubulabog o nasaktan. Kapag ang makahiya ay hindi na humihiya, sabi ni Mang Cardo, alam mong may masama sa paligid. Kaya't pinili nila ang mga dahong kusa pa ring nagsasara kapag hinawakan. Ang huling sangkap ay ang pinakadelikado, basag na salamin mula sa loob ng tindahan. Dito na pumasok si Kateryo. Gamit ang kapangyarihan ng dasal, pumasok siya sa tindahan isang madaling araw. Habang nakatago si Pido at Lando sa labas, pinanood nila kung paanong biglang nagdilim ang paligid ng tindahan habang si Kateryo ay nasa loob. May mga tinig na umalingaw-ngaw, mga sigaw ng mga kaluluwang tila nakatali sa mundo ng dilim. Ngunit makalipas ang ilang minuto, lumabas si Kateryo, duguan ang isa niyang kamay, ngunit may hawak na piraso ng salamin na nangingitim. Handa na tayo, Anya. Ngunit mag-ingat. Bukas ng gabi, hindi lang tayo ang gagalaw. Gagalaw din ang mga nilalang ng dilim. Gabi ng ritual, isinagawa ang ritual sa harapan mismo ng tindahan. Nilagyan nila ng asin ang paligid, bumuo ng bilog gamit ang dahon ng saging, at pinatulo ang dugo ng manok sa gitna. Inilagay ang 7 niyog sa hugis bituin, at ang basag na salamin ay inilagay sa gitna. Habang si Kateryo ay nagdarasal, unti-unting lumakas ang hangin. Pumuti ang kanyang mga mata, at ang kanyang tinig ay naging parang maraming tinig na pinagsama. Sa kalagitnaan ng ritual, nagsimulang umalulong ang mga aso sa buong baryo. May mga nilalang na nagsilabasan mula sa kakahuyan, mga anyong tao, ngunit hindi tao, may mahahabang dila, matang pula, at balat na kulay abo. Protektahan ang bilog, sigaw ni Kateryo. Tumakbo si Pido at Lando sa 4 na direksyon, inilabas ang bawang, asin, at mga dasal. Habang sinusubukang sirain ng mga nilalang ang bilog, pinanatili nilang buo ang proteksyon. Mula sa loob ng tindahan ay may isang malakas na sigaw, tila batang umiiyak, ngunit sa tono ay hindi ito inosente, kundi halimaw na nagtatago sa anyo ng kawawa. Maya-maya pa, isang malaking aninong naglalakad sa ere ang lumitaw mula sa bubong ng tindahan. Ito ang tagapag-ani, at ang mukha nito ay pamilyar kay Mang Cardo. Si Mang Simon, sigaw niya. Ang matandang gumagawa ng niyog noon, siya ang tinubuan ng dilim. Tumawa ang nilalang. Matagal ko na kayong pinagmamasdan at ngayon, kayo ay aking aanihin. Ngunit natapos ni Kateryo ang dasal. Sa isang iglap, pumutok ang salamin, sumambulat ang itim na usok, at ang niyog ay isa-isang nagbitak. Mula sa bawat piraso ay lumabas ang liwanag, mga kaluluwang naipon sa loob ng maraming taon. Hindi mo na kami madadaya, sigaw ni Kateryo. Isang huling dasal ang kanyang binigkas, sa liwanag ng araw, sa asin ng lupa, sa lakas ng dasal, tapusin ang dilim. Pumutok ang liwanag sa gitna ng bilog. Nasunog ang tagapag-ani sa sarili nitong anino.
Ang mga nilalang ay nagsisigawan at isa-isang naglaho sa dilim. Tahimik ang baryo pagkatapos. Hindi lang ang tindahan ang nawala. Pati ang lupa kung saan ito itinayo ay tila muling naging normal. May mga bulaklak na muling tumubo. At ang hangin hindi na mabigat. Hindi na malamig. Para bang muling bumalik ang buhay sa San Roque. Pagkatapos ng ritual at pagkawasak ng tindahan ng niyog, mistulang muling isinilang ang baryo ng San Roque. Ang mga hayop ay nagsimulang tumahol at tumilaop ng masigla, ang mga halaman ay muling naging luntian, at ang hangin ay tila may kasamang musika ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng katahimikan, alam ng lahat na ang sugat na iniwan ng dilim ay hindi basta mawawala. Nagpulong ang mga matatanda ng baryo, kasama sina Lando, Pido, Mangkardo, Aling Bebang, at si Kateryo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsama-sama ang buong nayon sa gitna ng plaza, ang lugar na dati ay iwasan ng lahat tuwing dapit hapon. Ang dilim ay lumipas, ngunit ang alaala nito ay mananatili, panimula ni Kateryo. Hindi lahat ng kalaban ay nakikita sa anyo ng halimaw. Minsan, ito ay kasinungalingan, takot, at kawalang kibo. Tumango si Mangkardo. Maraming taon tayong tumahimik. Pinabayaan natin ang tila simpleng tindahan. Hindi natin alam, ito na pala ang pintuan ng kasamaan. Sa kabila ng trauma, sinimulan ng mga tao ang pagkukumpuni ng mga bahay, pagbubukas muli ng mga tindahan, at pagtatanim ng panibagong ani. Nagkaroon ng isang maliit na seremonya kung saan sinunog ang natitirang mga gamit mula sa tindahan ng niyog, kasama ang 7 bao na hindi nabasag. Sa gitna ng apoy, tila may narinig silang munting sigaw, hindi na nakakatakot, kundi tila isang kaluluwang pinalaya. Nagbago si Lando. Dati takot siya sa anino ng gabi, pero ngayon, siya na ang pinagtatakbuhan ng mga batang nangangamba. Sa bawat pagtuturo niya ng pag-iingat, hindi niya sinasabing, huwag matakot, kundi, matuto kayong makiramdam. Ang masamang espiritu ay madalas nagtatago sa mga bagay na ating kinagigiliwan. Si Pido naman ay naging tagapagtala. Sinimulan niyang isulat ang buong kwento mula simula hanggang katapusan. Nilagyan niya ito ng pamagat, ang tindahang niyog at ang baryong binalot ng dilim. Ginawa niya itong libreng basahin sa silid-aklatan ng baryo, upang ang mga susunod na henerasyon ay matutong hindi baliwalain ang maliliit na senyales ng kasamaan. Sa kalagitnaan ng pagbangon ng nayon, may isang araw na muling bumalik si Kateryo sa kabundukan. Walang paalam. Walang iwanang salita. Ang tanging naiwan niya ay isang kahon sa harap ng bahay ni Mangkardo na may lamang isang piraso ng niyog na puti ang balat, tila hinugasan ng liwanag, at isang papel na may sulat kamay, ang kadiliman ay hindi kailanman mawawala. Pero sa bawat liwanag na ating pinangangalagaan, may panibagong araw na sumisikat. Kateryo, simula noon, bawat buwan ng Hunyo, ang buong nayon ay nagdiriwang ng araw ng liwanag. Dito, hindi lang nila ipinagdiriwang ang tagumpay, kundi ipinapaalala sa isa't isa na ang tunay na kalaban ay hindi lang halimaw sa labas, kundi ang katahimikan ng mga nakakakita, ngunit nagbubulag-bulagan. Isang gabi, habang si Lando ay naglalakad pa uwi, napalingon siya sa lugar kung saan dating naroon ang tindahan. May maliit na puno ng niyog na tumubo sa gitna. Payapa. Wala nang bakas ng kadiliman. Ngunit habang tinititigan niya ito, may narinig siyang tinig ng isang matanda mula sa kanyang alaala. Huwag mong kakalimutan, Lando. Sa bawat puting niyog na tumutubo, may alaala ng nakaraan. At ang alaala, kapag hindi naaalala ay nagbabalik sa anyo ng anino. Napangiti siya. Hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Mula sa malayo, sumigaw si Pido, hawak ang kanyang aklat, Lando. May mga estudyante sa Maynila na gustong marinig ang kwento natin. Niyaya tayong magsalita sa seminar. Tumakbo si Lando papunta kay Pido, sabay sabing, simulan na nating ikalat ang liwanag. Makaraan ng 1 taon mula nang mawala ang tindahang niyog na naging ugat ng kadiliman, tuluyang bumalik sa normal ang nayon ng San Roque, ngunit hindi ito ang dating normal na puno ng tahimik na takot. Ngayon, may tapang na ang bawat mamamayan. Natutong magsalita, magtanong, at kumilos. Sa gitna ng pagbabago, may bagong mungkahi si Lando, ang muling pagbubukas ng isang tindahan ng niyog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa kita, kundi para sa pagtuturo ng kasaysayan at kabutihan. Ang tindahan ay magiging isang tipok pang-alaala at pangkabuhayan, kung saan pwedeng bumili ng niyog, ngunit matututunan din ng bawat mamimili ang kwento ng baryo.
Ang niyog ang naging kasangkapan ng dilim, pero siya rin ang magiging simbolo ng paggaling natin, paliwanag ni Lando sa isang barangay assembly. Nang una, maraming tumutol. Bakit pa natin ibabalik ang niyog? Hindi ba't yan ang sanhi ng sumpa? Ngunit tumayo si Pido, dala ang kanyang aklat. Ang kasaysayan na hindi inaalala, inuulit. Ang tindahan ay hindi lang para sa niyog, kundi para ipaalala sa lahat kung anong nangyari at kung paano tayo lumaban. Sa tulong ng mga kabataan, mga guro, at ilang NG na nakabasa ng kwento ni Pido, sinimulan ang konstruksyon ng bagong tindahan. Ang estruktura ay gawa sa kahoy na mula sa mga punong itinanim pagkatapos ng pagsabog ng kadiliman. May mga inukit na kwento sa mga dingding, larawan ni Mang Cardo, Caterio, Aling Bebang, at iba pa. Ang kisam ay may ilaw na hugis niyog, tila baga sinasabing, narito ang pinanggalingan ng dilim, ngunit siya ring naging tahanan ng liwanag. Ang bagong tindahan ay may 3 bahagi, panindang bahagi, dito, makakabili ang mga tao ng mga produkto mula sa niyog, langis, sabaw, candy, at iba pa. Lahat ay gawang baryo, gawa ng mga kababaihan ng San Roque. Museo ng Alaala, isang maliit na silid na naglalaman ng kasaysayan ng lumang tindahan, mga kwento ng mga biktima, at ang pagsalba ng ngayon. Nandoon rin ang piraso ng salamin na ginamit ni Caterio sa ritual, ngayon nakapaloob sa isang sagradong kahon. Silid dasal at gabay, isang tahimik na lugar para sa pagninilay. Dito rin isinasagawa ang mga aralin sa kabataan tungkol sa kabutihan, pag-ingat, at espiritualidad. Ang pagbubukas ng tindahan ay sinabayan ng pista. Sa unang pagkakataon, hindi lamang mga taga San Roque ang dumalo. May mga galing pa sa ibang bayan, may mga estudyante mula sa Maynila, at mga mamamahayag na nais makita ang lugar na minsang naging pugad ng dilim at ngayoy punong-puno ng liwanag. Isa sa mga bisita ay ang anak ng isa sa mga batang nawalan ng buhay noon dahil sa dating tindahan. Lumapit siya kay Lando, sabay sabing, "Salamat at hindi ninyo tinakasan ang kwento. Dahil dito, alam namin na ang aming mga mahal sa buhay ay hindi lang biktima, kundi bahagi ng tagumpay ng nayon." Si Pido, ngayon isang guro sa lokal na paaralan, ay gumagawa na ng pangalawang aklat, hindi na tungkol sa kasamaan, kundi tungkol sa pagkakaisa at pagkakaroon ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Si Mang Cardo, bagamat may edad na, ay tuwing umaga ay binibisita ang bagong tindahan, dala ang kanyang luma at gulanit na baro, nakaupo sa harapan ng museo habang nagkukwento sa mga bata. Alam niyo ba, panimula niya lagi. Ang halimaw, minsan, hindi malaki. Minsan, matamis pa ang boses niyan. Pero kapag kayo'y marunong makinig sa tibok ng puso, hindi kayo maliligaw. Ang niyog ay muling naging sentro ng kabuhayan ng nayon, ngunit hindi na ito niluluto para sa takot, kundi para sa pagbangon. Ang bawat bote ng langis ng niyog ay may kalakip na maliit na kwento, nakasulat sa papel, kung ang dilim ay nakahanap ng pinto sa ating baryo noon, ngayon ay sinarado na ito ng ating kabutihan. Sa likod ng tindahan, itinayo ang isang liwasan kung saan nakaukit sa bato ang pangalan ng lahat ng tumulong sa paglaban, pati na rin ang mga nawala. Tinawag nila itong dambana ng alaala. Tuwing gabi, ang buong nayon ay hindi na kinakabahan sa dilim. May ilaw sa bawat post. May dasal sa bawat tahanan. At sa gitna ng lahat, may tindahang may amoy ng niyog at alaala ng tagumpay. Lumipas ang ilang taon, at ang baryo ng San Roque ay naging simbolo ng paggaling mula sa espiritual na sugat. Taon-taon, dinadayo na ito ng mga turista, estudyante, at mga albularyong nais matuto sa kwento ng tagumpay laban sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasayahan at liwanag, may isang tanong pa ring gumugulo sa isip ni Lando. Ano nga ba ang tunay na layunin ni Caterio noong siya ay bumalik sa bundok at tuluyang naglaho? Isang araw, habang sinusuri ni Lando ang paligid ng lumang lugar kung saan itinayo ang bagong tindahan, napansin niyang may tumubong kakaibang puno ng niyog. Hindi ito tulad ng karaniwang niyog, puti ang katawan ng puno, at kulay pilak ang mga dahon. Ang pinakakakaiba, ang mga bunga nito ay may tila tatak ng mata, parang mata ng tao na nakapikit. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa paligid. Muli, bumalik sa kanyang alaala ang sulat ni Caterio, sa bawat puting niyog na tumutubo, may alaala ng nakaraan. At ang alaala, kapag hindi naaalala ay nagbabalik sa anyo ng anino. Tinawag ni Lando si Pido, at sila'y nagdesisyong hukayin ang ilalim ng puno. Doon nila natagpuan ang isang kahon na gawa sa ginto at kahoy, may ukit na sinaunang baybayin. Pagbukas nila ng kahon, bumungad ang isang lumang journal, ang personal na tala ni Caterio.
Ang laman nito ay nakakakilabot ngunit nakapupukaw, ang tindahan ng niyog ay hindi basta-basta. Isa itong pansamantalang lagusan na inihanda ng isang kulto mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang halimaw ay hindi basta aswang, ito'y espiritu ng taksil na pinatapon sa pagitan ng dalawang mundo. At bawat 7 taon, ito'y sinusubukang bumalik sa anyo ng kalakal, gaya ng niyog. Ayon sa journal, si Caterio ay hindi ordinaryong albularyo. Siya ay tagapagbantay ng balanse ng liwanag at dilim sa mga baryo ng Luzon. Tuwing may pahiwatig ng pagbabalik ng dilim, siya ang humaharap, at kapag ito'y natalo, siya ang nag-aalaga sa panibagong bantay. Sa huling bahagi ng journal ay may mapa, isang guhit mula sa puno ng niyog patungo sa kabundukan. May markadong 5 lugar kung saan ang binhi ng liwanag ay itinanim upang hindi na makabalik ang dilim. Tumingin si Lando kay Pido. Ibig sabihin hindi pa tapos. Tumango si Pido. Hindi lang natin iniligtas ang baryo. Tayo na ang bagong mga bantay. Dahil dito, nagsimula silang maglakbay, una sa mga kalapit baryo, dala ang journal ni Caterio, upang alamin kung may ibang lugar na tinatamaan ng kakaibang kadiliman. Sa bawat pagbisita, hinahanap nila ang mga palatandaan, mga niyog na may kakaibang anyo, mga taong tila nawawala ang ulirat, o bigla ang pag-iral ng sakit at kamalasan. Sa kanilang ikalawang paglalakbay, napadpad sila sa isang bayang may bagong tindahan ng gatas ng niyog. Doon nila nakita ang isang batang naglalakad ng paluhod, tila may iniinda. At sa gilid ng tindahan, may niyog na pula ang balat. Pido, mahina ngunit madiin ang boses ni Lando. Nagsisimula na naman. Sa mga susunod na taon, naging mga alagad ng liwanag sina Lando at Pido, hindi para sirain ang niyog, kundi para bantayan ang tunay na gamit nito. Ipinasa nila ang kanilang kaalaman sa mga piling kabataan ng San Roque, at sa bawat baryong binisita nila, nagtayo sila ng maliit na pook ng alaala, kung saan itinuturo ang kasaysayan ng niyog, aswang, at kabutihan. Ang puno ng puting niyog sa San Roque ay naging sagradong lugar, walang pwedeng pitasin, walang pwedeng galawin. Minsan sa isang taon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagliliwanag ito na parang may sariling lampara. At sinasabi ng mga matatanda, kapag ang puno ay muling namunga ng 7 niyog na may mata, isang bagong tagapagbantay ang ipapanganak. Sa huli, hindi lang kwento ang naiwan ni Caterio, kundi isang misyon. At ang nayon ng San Roque, mula sa simpleng baryo ng niyog, ay naging puso ng isang panibagong paglalaban ng kabutihan laban sa dilim. 11.